Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Una nating pag-usapan itong binahagi po ni Big Dad na mga picture po ng ating mga legit Dabber Cats, no? So sabi dito, kung naalala nyo yung movie na Kabayo Kids ng TVJ noong 90s, what if gawin nating upgrade natin sila? Palitan ng mga tawag sa kanila and with other #itbulaga Dabber Cats na rin. So, ang tinutukoy niya po ito. Ayan, ibe-vex ko lang sa mga screen ninyo. Tito Big and Joey Kabayo Kids. Ayan, nakasakay po silang tatlo sa kabayo ngayon. I-upgrade ito ni Big Dad. So, ayan, ipe-flex ko na lang po sa mga screen po ninyo, ha? Bawat picture na nandirito po, no? Kabayo Riders Orange Juice, si Tito. And then naman, Kabayo Riders Green Mango. Wow, Big Soto yan. And syempre, Kabayo Rider Yellow Banana. Ito naman ay si Boss Joey. Kabayo Rider Blue Lemonade, si Ryan. Bogi ah. And ang sumunod naman dito ay Kabayo Rangers Black Gulaman. Ito ay si Jose Manalo. And ang sumunod, Kabayo Riders Red Apple. And ang sumunod, Kabayo Riders Violet Grapes, si Paulo Ballesteros. And Kabayo Riders Pink Pomelo, itong si Alan K. So yan po ang binahagi ni Big Dad. Nakakaaliw itong mga gawa ni Big Dad, no? Parang nakakawala ng stress. Kasi kung titingnan nyo po, yung version niya ngayon, napakaganda, sobrang upgraded. Salamat Big Dad ha sa palagian mong paggawa ng mga ganito sa ating mga Dabber Cats. Samantalang pag-usapan naman natin ang binahagi po ng TVJ or ni-repost. Ito po ay mula sa account ni Raisa May Dizon 2 days ago. So ito po ay Flashback Friday tungkol kay Raisa May Dizon na kung saan ay kung papaano daw, no, parang nagpepenahenya sila dito or parang nagigimi 5. Na sabi nga dito, alam nyo na po kung paano nakasagot kahit papaano sa GB5 dahil since birth, nagpa-practice na daw itong si Raisa May. And alam nyo po ba yung views? Yung views na itong 2 days ago ni Raisa May Dizon, 1 million yung nakapanood. Yun no, 2.1k yung reaction. Grabe talaga pag mga Dabber Cats, no? Talagang million-million yung mga sumusuporta and sumusubaybay. And speaking of views, narito nga po ang naging live ng Itbulaga sa TVJ Facebook page, no? Malapit na pong mag 500,000. Ayan, no, 464k plays. Grabe, no? Ang daming, alam nyo yun, tumutok sa birthday ni Tito Sen. And syempre, dito po sa YouTube channel nila, yung naging live po ng Itbulaga TVJ ay pumalo lang naman ng 500,000 na, 536k. So, pag tinotal nyo yan, 1 million na po yan. Eksaktong 1 million. Grabe, di ba? Nakakatuwa. Samantalang, ibabahagi ko naman sa inyo itong picture po ng Manalo family. Ayan o, banding po nila. Hindi ko lang alam kung ngayon ito kuha. So, binahagi kasi ito 5 minutes ago ng Dabber Cats na page. Ayan, enjoy sila kasi long weekend nga naman. Samantalang, pag-usapan naman natin itong pinamudmod na papremyo po ng Will to Win. Sabi nga dito, pinalad si Aling Sharina na mapanalunan ang jackpot prizes na 60k cash ng spin i-wheel matapos niyang makuha ang tamang sagot. So, ang lalaki po ng papremyo dito sa Will to Win, di ba? Hindi sila nagkakalayo ng Itbulaga. No, galante silang mamigay. Kasi nga po, sabi ko nga, ang layunin po ng mga programa, mga show, game show dito po sa TV5 ay hindi lang makapaghatid ng tuwa, kundi makapaghatid ng tulong at pag-asa sa mga nananalo po sa kanilang programa. Hindi po sila yung show na for the views, 'di ba? Hindi po sila yun. Sila para sa kanila hindi importante yung ratings na yan. Ang importante, marami tayong sponsors, maraming advertisers para marami nating maipapamigay at maipapamahagi sa mga manonood natin. Ganon yung mindset nila. Hindi sila after
sa ratings. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang lihitimong Dabarkads, no? Kaibigan po ng Tito Vic and Joey at malaki ang respeto sa Itbulaga. Nung time nga na inoperan po siya ng Tahanang Pinakamasaya ata, no? Na mag-host dito po sa Tahanang Pinakamasaya dyan sa GMA7. Parang ang sabi niya, parang marami niyang, hectic yung schedule niya, marami niyang project, 'di ba? So ngayon, meron akong nakita po na panibagong write-ups tungkol dito na kung saan ay parang pinalalabas na lilipat or kukuhanin ng kalabang programa ng Itbulaga. So ano ba yung kalabang programa po ng Itbulaga? Walang iba kundi ang It's Showtime. So sabi dito sa post ng isang page, It's Showtime 2024 teams finally announced. Full details in comment. So makikita dito, andyan si Bitoy, Pipito Manaloto. Kilala naman natin yan, di ba? Isa siyang lihitimong Dabarkads. And maganda ang samahan nila ng TBJ at malaki ang respeto niya sa Itbulaga. So makikita dyan kasama niya po si Vice Ganda. Sabi dito, It's Showtime 2024 team finally announced. So parang pinalalabas dito na si Bitoy ay magiging parte ng It's Showtime. Kaya naman yung mga tao umalma po sa comment section. Ito po yung ilan sa mga komento po nila. May respeto si Bitoy at may word of honor, kaya imposible na mag-host siya sa Showtime. Malaki ang respeto niya sa TBJ. That is for sure. Sabi naman ng isa ditong nag-reply, under ng GMA Artist Center si Bitoy, kaya ala siyang magagawa kung ipasok siya sa It's Showtime ng management ng GMA. No, may magagawa po si Bitoy. Kaya niya pong tanggihan yan, katulad ng ginawa niyang pagtanggi sa Tahanang Pinakamasaya. Ganun lang yon. Sabi pa ng isa, di yan pupunta sa Showtime, di niya kakalabanin ang TBJ at di niya kakalimutan ang delikadesa para kalabanin ang TBJ. So, ilan lamang po yan sa mga taong umalma at nag-comment sa post na to. Kasi kahit ako, alam ko din na hindi po kakalabanin ni Bitoy ang Itbulaga. No? Kasi dyan po siya galing Parang maganda yung samahan nila ng Tito Vic and Joey, kaya napakalaki po ng respeto niya. Siguro mag-guest lang siya sa Showtime, pero yung pipiliin yung hosting, alam na po ng lahat na itong si Bitoy ay napaka-hectic ng schedule. Marami niya pong show, marami niya pong schedule. Yun po yung lagi niya pong nirarason. Pero alam naman natin ang ibig sabihin nun, yun po ay respeto. Hindi lang siya makadiretso ng pagsalita, pero way niya po yun. 'Di ba? Para hindi tanggapin yung mga offer na masasagasaan ang Tito Vic and Joey.